Essential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Philippine Standard Times 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang napiktuhan nga sektor, mga dalagko nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Lunes, Pebrero 16, tuig 2026. Ini ang inyo tag balita, Joseph Paul Nobles sa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Sunog nagluntad sa Barangay Benedicto, Haro. Isa patay sa sunog sa Barangay Balabago, Haro. Chinese New Year celebration sa Iloilo City formal na nga nagbukas. ICPO mag-deploy sang bastante nga personnel sa selebrasyon sa Chinese New Year sa Iloilo City. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kasunod nagluntad sa Barangay Benedicto, Haro pasado alas 12 kay inasang udto makita sa video ang madamol kag itom nga aso halin sa sunog para ng pagpalong kaina sa mga bombero, volunteers kag residentes sa Kalayo. Pasado alas kung alauna 50 under control na ang Kalayo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang patay sa ka-25 anyos nga lalaki matapos matrap sa sunog na nagluntad pasado alas 3 kay ina sang kaagahon sa Barangay Balabago, Haro, Iloilo City. Sunog kay Senior Fire Officer 2 Denmark Makoko, Chief Investigator sa Bureau of Fire Protection Iloilo City, nasapwan ang bangkay sang biktima malayo sa iya ginatulugan kag posible na suffocate kag wala na makagwa. Sa pagbanta sang BFP Iloilo City, naglabot sa 65,000 pesos ang kahalitan nga ginbilin sang sunog. Sa karon nagkapare ng investigasyon sa mga bombero sa nagluntad nga insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Formal na nga nagbukas ang selebrasyon sang Chinese New Year sa syudad sang Iloilo agad i-welcome ang Year of the Fire Horse. Ngayon pangunahan ni Iloilo City Mayor sa Treñas, IFFI President Angel De Leon Jr., IFFI Chairman Judge J. Peña, Eddie Yuloong, Chairman sa Chinese New Year Task Force, ang opening ceremony sa SM City Iloilo subong Lunes. Kinakilala ni Treñas ang dako nga kontribusyon sang Ilonggo Chinese community sa ekonomiya kag kultura sang syudad sang Iloilo. Ang selebrasyon sang Chinese New Year may tema nga Harmony in Radiance nga nag-highlight sa ang kooperasyon kag unity sa bugos nga Ilonggo Chinese community. Mga highlight sa selebrasyon ang Chinese New Year Grand Parade sa downtown area kag Chinese New Year Grand Cultural Show sa Iloilo Freedom Guns nga parehong hiwaton sa Pebrero 20 alin alas 4 sa hapon tubto alas 6 sa gabi. Mahiwaton man nga mall shows ang Washington College of Iloilo sa Pebrero 21 kag San Yat-sen High School sa Pebrero 22 sa SM City Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mag-deploy sang 131 ka personnel ang Iloilo City Police Office para magbantay sa selebrasyon sa Chinese New Year sa syudad sang Iloilo. Sa pagpatuman sang seguridad, i-deploy ang mga personnel sa mga lugar sa din ginahiwat ang festivities sa Chinese New Year nga ginalakipan sang Iloilo Freedom Grandstand kag sa Food Fest areas sa downtown area. Magluwas pa diri, may mga pulisman nga nakasibilyan nga magabantay para matikma ang mga kawatan nga tuwing mag-atake sa selebrasyon. Suporta kag kooperasyon naman ang panawagan sang ICPO sa publiko bangod ang mga security measures nga ginapatuman sang kapulisan para sa masadya kag safe nga selebrasyon
sa Chinese New Year. Ang Chinese New Year celebration o kanang highlights sa syudad sa Iloilo ang hiwaton sa Biyernes, Pebrero 20. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bacolod City Mascara Dancers diwat nga mag-perform sa Chinese New Year Parade sa Hong Kong. Detalye sa balita, JP Herwas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Natalana nga mag-perform sa Chinese New Year Parade sa Hong Kong ang mga dancers sa Mascara Festival sa Bacolod City. Sa Domingo, nagabot sa Hong Kong ang 40 ka dancers gikan sa Bacolod agud makapanghanda sa ila ginalauman nga performance. Lauman ang pagpasudayag sa ila maduagon nga costume kag matamis nga ihom sa major parade nga hiwaton sa Chim Sha Tsui sa Pebrero 17. Magluwas sa Bacolod City Mascara Dancers nga tiglawas ang pungsod Pilipinas, magapasundayag man sa aktibidad ang mga ginapabugal nga performing groups sa France, Canada, Australia, Italy, kag mainland China. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpirma sang MOA ang Radyo Pilipinas Iloilo kag Department of Education Western Visayas sa tinutoy nga mapasangkad ang Gender and Development Initiative sa duha ka opisina. Sa idalom sang MOA sarang mapamatian ang pila sa mga Gender and Development Initiatives ng DepEd Western Visayas nga mga istorya sa mga teaching kag non-teaching personnel nga nagapanguna sa pagpatuman sa gender responsive nga mga programa kag ang mga nagdala sang dungog sa ilatag sa kaeskwelahan pinaagi sa programa Babayi Ka. Sa ikatatlo nga Martes ang kada bulan, mangin dinapit nga bisita sa programa ang personnel agud ipaambit ang hibalo eksperyensya kag mga inobasyon sa idalom sa gender responsive education nga nagatuy sa pagtukod sang isa ka luwas kag inklusibo nga palibot para sa mga kabataan nga mga manunudlo. Magapalayag sa kahanginan ang Babayi Ka launa tubtob launa 55 sang hapon sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo kag sa 5:85 AM sa lilisuan sang inyong mga radyo kaupod si Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Task Force on Moral Values Formation magapadayon sa pagmonitor sa mga accommodation establishments sa syudad. Detalye sa balita, Emmy Rose Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Magapadayon ang pagmonitor sa Task Force on Moral Values and Formation sa mga accommodation establishments sa syudad maskin tapos na ang Valentine's Day. Pili ang pasalig ni Task Force on Moral Values and Formation Head Nestor Cano. Sa opisyal, regular nila nga ginamonitor ang mga balay pahuwayan kung bala nagasunod sila sa ordinansa sa syudad. Partikular ang Regulation Ordinance No. 2015-447 kung sa diin wala ginapahanugutan ng mga minor de edad na magsulod sa mga hotel o accommodation establishments. Dugang niya, ila man gina-check ang mga health cards, business permits, kag hygiene and sanitary practices sa nasambit ng mga establishmento. Paandam ni Kanong nga ang mga-accommodation establishments nga magalapas sa ordinansa may automatic revocation sang ilang nga business permit. Penalidad na hindi magnubo sa 5,000 pesos kag posible pa nga mapriso ang mga imbulbado nga individual. Sa datos ng task force, compliant ang may 24 ka ginabantayan nga establishments sa syudad kadungan sa selebrasyon sang Valentine's Day. Magluwas sa paglibot sa mga balay pahuwayan, nagapadulong man ang task force sa mga eskwelahan agud ipahanumdum sa mga estudyante kag ilang nga ginikanan nga manging responsable kag unahon ng ilang nga pagtuon imbes nga magpadulong sa nasambit nga mga establishmento. Ang ato ni nga trabaho sa magmatuod, regular na ato ni nga trabaho routine. It just so happen nga mangod nga espesyal nga okasyon ang 14 red letter day sa aton mga makakagugma. Kahapon halim pa sa 12 heighten kag intensified ang among kumpanya sa upod nato ng mga stakeholders. That's why even ang mga taxi drivers, mga operators at owners pagkatapos mismo sa fiesta sa araw, inubos kita natin libot sa mga tagpo ng mga fleet na pagkatagsin ang ilang mga units. Nag-inistorya natin kag ang mga tuwa mga pasalamatan naghataglas kasi ilang pupos sa kooperasyon hindi po ng ilang mga drivers agin warningan man agin ang balan why lang pinordidad para hindi man lamita ang aton nga mga fleet na nagdadala kita sa mga minoridad kaya na may ordinansa na nagabawal na makapatukling sila sa sining mga dog.
Ang kabahin sa pagpahayag ni Nestor Canong head sa Task Force on Moral Values and Formation. Para sa Bagong Pilipinas, sa Marasan Segundo Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 202 ka magkahagugmagin kasal sa mass wedding sa Bacolod City. Detalye ang balita, JP Hermas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Opisyal na nga mag-asawa ang 202 ka maghagugma sa Bacolod City nga ginkasal sa mass wedding nga gin-officiate mismo ni Mayor Grega Sataya. Ang mass wedding ginhiwat mismo sa adlaw sa paghigugma kag may tema nga Forever Begins Today. Bilang simple nga regalo, si Mayor Gasataya naghatag sa magagmay nga wedding cake, pagkaon, wine kag special souvenir sa tag sa kapares. Sa ginihiwat nga seremonya, ginpahanumduman ni Mayor Gasataya ang tag sa papel sang mag-asawa sa idalom sang kasuguan. Ang mass wedding ginhiwat bilang kabahin sang selebrasyon sang Civil Registration Month. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sa Provincial Drug Enforcement Unit ang tatlo ka nagaduso sa illegal nga droga sa ginlunsar nga bypass operation sa Barangay Likuan, Dingle. Ang mga suspect ginkilala nga sa alias Edward, 51 anyos, anay pulis, kag alias Score, 55 anyos, kag incumbent Barangay Kagawad, kag isa ka alias JR, 28 anyos. 320 grams sang shabu nga nagabalo sa 2.1 million pesos ang nakumpiska sa mga sospek. Naglabot sa 6 ka bulan ang monitoring sa kapulisan sa natukiban ang illegal drug activity sa mga sospek. Inakuha sa mga sospek ang supply sa Iloilo City kag ginabaligya sa Dingle. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sang mga sospek. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Repairs sang buhang flyover target nga matapos bago mag-Holy Week samtang pagparayan sa konstruksyon sang agana flyover suguran man sa Marso kun Abril. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Bago mag-Holy Week, target nga matapos na ang repair sa buhang flyover sa Barangay Buhang Haro. Ini ang ginpahayag ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa preskon sang DPWH sang Pebrero 16. Ginpahayag sang Tiglikom nga ongoing na ang repair sa porsyon sang flyover nga nakitaan sang litik sa semento. Sang Pebrero 2 ang ginsiraduhan sa mga motorista ang buhang flyover kasunod sa pagsugod man sang repair sang infrastruktura. Sa piyak na bahin, ginpahayag naman dugang ni Dizon nga sa bulan sang Marso kon Abril, posible suguran man ang pagpadayon sang pag-obra sang aganan flyover. Repair. Ngayon, inaayos na siya. So, ongoing na yung repair ng buhang flyover. And I think ang estimate nila matatapos to is before Holy Week. No? Bago mag-Holy Week, tapos na to. No? So, ongoing na yan ngayon. No? At alam nyo, yung aganan flyover, siguro masisimulan na rin natin yung sisimula ng repairs, nung completion nun, I think by March or April. Ang kabahin sa pagpahayag ni Secretary Vince Dizon para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:21 sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sang Headliners Boss. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes tugtog Domingo. Radyo Pilipinas News. Upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning. Upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue kag iban pa. Upod kay JP Hervas. Radio Journal. Upod kay Bing Pabiona. Tuki. Upod kay Mary Hope Torrechante. Balita Sosyal. Upod kay Marian Grace Erenieta. Bantay Banwa. Upod kay Paul Tarosa. Headliners Was. Upod kay Paul Tarosa. Youth Connect. Upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon. Upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone. Upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan ang babae nakita sa madilim na iskinita. Hindi ako biktima, manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawasa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Radyo Pilipinas News. Balik kita sa aton nga pagpangalagan diri sa Headliners Once. Radyo Pilipinas News. Direktor Amihan bag-o nga OIC-ARD sang DTI Western Visayas. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas Report. Samtang bilang bago nga OIC Assistant Regional Director sa Department of Trade and Industry Western Visayas, si Director Romel Amihan. Epektibo, Pebrero 16, ginpungkuan ni Amihan ang bakante nga posisyon ni Anay OIC ARD Mutiayo Soros nga ginpahamtang bilang OIC RD sa ahensya sa nagligad nga bulan. Si Amihan na masobra 27 katuig na nga nagapangalagad sa DTI, pinaagi sa nanuhay tuhay nga katungdanan. Samtang nagapungko siya bago nga posisyon, si Amihan ang magapabilin bilang Provincial Director sang DTI Aklan. Nagserve man siya sadto nga OIC Provincial Director sang DTI Negros Occidental kag sang DTI Guimaras. Sa iya naging pagpamuno, ginduso ni Amihan ang nagtuhay nga programa para pabaskugon ang malukal nga negosyante sa iya nasakupan. Ini nga mga paghimakas ang ginaluman nga iya pagadalon sa iya pagpangalagad sa bugos nga Western Visayas.
Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. 46 ka job seekers hard on the spot Valentine's Day Job Fair sang Peso, Bacolod City. Detalye sa balita, JP Herba. Radyo Pilipinas Report. Layon nga nakaangkon sang trabaho ang 46 ka job seeker matapos mangin hard on the spot o kunhats sa Valentine's Day Job Fair sa Peso, Bacolod City. Ini ang mas mataas kung ipaanggid sa 30 ka hats nga nabalhad sa nagligar nga tuig. Dugang pa sa Bacolod City Government, may 3,653 ka aplikante ang nagparehistro sa aktibidad sa mga tuig kag 2,895 sa ila ang nakwalify. Nagpasalamat naman ang City Government sa dakong nga turnout sang subong nga job fair nga halos doble kung ipaanggid sa 1934 sang nagligad nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa 117,527 ka estudyante nga incoming kindergarten, grade 1, grade 7 ka grade 11 sa mga pampubliko nga bulutuan sa Western Visayas ang nakapa-early register na para sa school year 2026 to 2027. Sa masobra 117,000 nga learners na narehistro, masobra 22,000 sa kindergarten, masobra 38,000 sa grade 1, masobra 27,000 sa grade 7, kag masobra 28,000 sa grade 11. Ang early registration nga kampanya sa DepEd ang kabahin sang preparasyon para sa masunod nga school year. Ginahaylo sa DepEd Western Visayas sa mga ginikanan nga hindi na pagulaton ang katapusan nga adlaw sa Pebrero 27 antes mag-pre-register ang kabataan. Kung madumduman, nag-umpisa sa Enero 31 ang early registration. Radyo Pilipinas News. Ginalauman nga mga operational na sa bulan sa Mayo sining nga tuig ang bagong regional warehouse ng DSWD Field Office 6 nga nahamtang sa Banwasang Putotan, Iloilo. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo, ginpahayag ni DSWD Field Office 6 Regional Director Joselito Estember nga yara na sa 45% ang accomplishment sang construction. Ginpahayag pa ni RD Estember na kung mag-stabilize na ang pundasyon sang warehouse, ginantisipar nga mangin madasig ng paghuman sang istruktura. Ang nasambit nga warehouse ang ginisenyo gud mangin panay hub. May kapasidad ini nga magpundo sa sobra sa 100,000 family food packs. Pinagi sini mas may epesyente ka madasig ng pagpadala sang relief resources sa mga probinsya sang Capiz, Aklan kay Iloilo, ilabi na sa mga pre-possession sites sang tagsa ka local government unit. Sa karon, ang riyo nagasalig lamang sa nagaisahanon nga warehouse sa Banwasang Uton. Ginpay ni RD Estember nga himunang Putotan warehouse ng isa ka food hub kag production center agud mangin independyente ang rehiyon sa tion sa emerhensya kay hindi na magkuha sang augmentation halin sa NROC o National Resource Operation Center sa Pasay o Visayas Disaster Resource Center sa Cebu. Samtang nagpasalamat si RD Estember sa lokal nga panguluhan sang Putotan sa use of rock agreement para sa paggamit sang masobra 3,000 square meters nga duta kung sa ding ginatukod ang warehouse. Dugang pa diri nag-donate man ang LGU sa dugang 1,500 square meters. Plano iningaw sa ron sa DSWD para sa phase 2 kag phase 3 sang warehouse. Sining karon lang gimbisitahan ni RD Estember ang ginatukod nga regional warehouse sa Putotan. Radyo Pilipinas News. Bago nga Pamelec Integrated Field Office 6 inagurahan na sa Pebrero 20. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Na sa maabot nga Pebrero 20 ang bagong opisina sa Commission on Election Region 6. Ang Integrated Field Office 6 ang magaserbe nga permanente nga talatapan sa Commission on Election Region 6, Comelec Province, kag Comelec Iloilo City. Ang bagong edipisyo ang isa ka 4-story facility nga nahamtang sa Iloilo City Government Center sa Barangay Taal sa distrito sang Molo. Sa Pebrero 6, una nga nagsaylo sa bagong opisina ang Comelec Region 6. Sa Pebrero 12 naman ang Iloilo Provincial Election Officer kag ang Iloilo City Election Office nga nagsaylo sa nagligad nga Pebrero 14. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Malapnagon nga pagpamakuna kag pagkapon sa mga hinuptanan kag strays diin patagan sa UPV Campus Iloilo City. Detalye sa balita, Emiro Santiagudo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Isa ka malapnagon nga pagpamakuna kag pagkapon sa mga hinuptalan nga ito kag kuring lakip na ang stray dogs kag stray cats ang ginpatigayon sa University of the Philippines, Visayas, Iloilo City Campus ang Lunes. Kabahin inisang trap, neuter, vaccinate, return animal welfare program sa tunga sang Iloilo City Veterinary Office. UPV, Philippine Veterinary Medical Association kag UPV ugnayan ng pahinungod. Suno kay City Veterinarian Dr. Fernando J. Apolencia, kaping 200 ka mga ido kag kuring ang target nila nga mabakunahan kag makapon sa isa ka adlaw nga aktibidad. Bunga ini sa Memorandum of Agreement sa tunga sang Iloilo City Government, pinaagi sa Iloilo City Veterinarian Office kag UPV agud na promote pang responsable nga pet ownership sa sulod sa buluthuan. Magliwas sa pagpangkapon maginhiwat man nga mass rabies vaccination. Hintay nga bilensya nga ang mga partnerships kasubong sini dako ang bulig sa pagkontrol sa populasyon sa mga ibo kag kuring sa syudad kag pagpalapnag sang responsable nga pet ownership sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Emiro Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, las 4:33 sa hapon. Kagamihan to manatipon nga balita sang PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Pebrero 16, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.